Pinanonood ni Macy ang mga patak ng ulan na dumudulas pababa sa bintana at pinag-iisipan ang mga pangyayari na nagdala sa kanya sa sandaling ito. 5 taon kasama si Charles ay tila isang kawalang hanggan na biglang nakulong sa isang saglit. Ang kanilang munting bahay ang naging saksi sa napakaraming sandaling bumuo ng kanilang kaligayahan. Mga gabing magkasama sa ilalim ng kumot na may mainit na tsokolate at lumang pelikula. Almusal na magkasabay habang pinapatugtog ang paborito nilang musika. Mga palihim na sulyap at mga salitang kalahati lamang ang nabibigkas. Isang salita na sila lamang ang tunay na nakauunawa. At syempre, nariyan si Janine. Isa siyang palagian sa buhay ni Macy. Laging naroon, mula pa noong kanilang mga araw sa paaralan hanggang sa kasal ni Macy. Pinipigil nito ang mga luha habang inaayos ang kanyang belo at bumulong. Karapat-dapat ka sa kanya. Siya ang partner mo. Sa bawat kaarawan, bawat holiday, at bawat mahalagang sandali, laging nasa tabi niya si Janine. Hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi isang kapatid na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ngunit, ang pregnancy test na may 2 guhit ang nagpabago ng lahat. Naalala ni Macy ang pagpapakita nito kay Charles. Nanginginig ang mga kamay, umaasang makikita niya ang sarili niyang kasiyahan na sumasalamin sa mga mata nito. Sa isang iglap, inisip niyang nakita nga niya. Nanlaki ang mga mata nito at isang unos ng emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa at bumulong. Kakayanin natin. Noon, hindi napansin ni Macy ang kakaibang pagkakabigkas. Hindi man lang masaya ako o napakaganda nito, kundi kakayanin natin. Na para bang may hinaharap silang sakuna at hindi isang bagong yugto ng kanilang buhay. Mula nung araw na yon, nagsimulang magbago si Charles. Sa simula, banayad lamang ang mga pagbabago. Parang maagang palatandaan ng karamdaman na maaaring isipin na pagod lang. Nagsimula itong magtagal sa trabaho. Una ay mga 1 oras, pagkatapos ay 2, at kalaunan ay buong gabi. Ang kanyang ngiti ay hindi na nagdadala ng init na nagpapagaan sa puso ni Macy. Ang kanilang mga pag-uusap na dati tumatagal ng maraming oras ay naging mabilis na pagpapalitan lamang ng impormasyon. Nasarap na ang hapunan. Bayad ko na ang tubig at kuryente. Matulog ka na nang wala ako. Sa gabi, lumilingon siya at tinititigan ni Macy ang likod ng asawa. Malayo at hindi maabot, parang buwan. Minsan ay marahan niyang inilalagay ang kamay sa balikat ni Charles. Hindi naman niya ito inaalis. Ngunit wala rin itong reaksyon na para bang hindi niya nararamdaman ang haplos. At yon ay mas masakit pa kaysa sa pagtanggi. Charles, anong nangyayari? Madalas itanong ni Macy kapag ang katahimikan ay naging napakabigat. Parang ang layo mo na. Ayos lang ang lahat. Pagod lang ako. Samantala, naging mahirap ang pagbubuntis ni Macy. Nagpatuloy ang morning sickness hanggang sa 2nd trimester. Pakiramdam niya'y namamaga siya, matamlay, mahina, at nag-iisa. Walang katapusang pag-iisa, kahit nasa kabilang silid lamang ang kanyang asawa. Pakiramdam ko, lumalayo si Charles. Parang ayaw niya sa batang to. Sabi niya kay Janine habang umiinom ng kape. Iwinagawiway lang ni Janine ang kanyang kamay na para bang walang halaga ang sinabi ng kaibigan habang kumikislap ang mahabang hikaw sa sinag ng araw. Macy, nag-iisip ka lang masyado. Iba ang paraan ng mga lalaki sa pagtanggap sa sitwasyon. Hindi lang siya sanay magpakita ng emosyon. Ikaw na mismo ang lagi nagsasabi niyan. Pero dati, iba siya. Hindi lang ang mga babaeng nagbabago kapag nagbubuntis.
Mas sensitive ka lang dahil sa hormones. Nakangiting sabi ni Janine, bagamat halatang pilit. Gusto sanang makipagtalo ni Macy na hindi lang basta hormones ang dahilan, kundi isang pakiramdam ng paparating na kapahamakan. Ngunit nanahimik siya. Lagi namang alam ni Janine kung paano siya pakalmahin. Pero sa pagkakataong ito, parang gawa-gawa lamang at paulit-ulit ang mga salita nito. Isang umaga, nakaramdam si Macy ng kakaibang sakit. Sa simulay, kaunting kirot lamang. Subalit, sunod-sunod ang kirot ang gumising sa kanya na may hindi maipaliwanag na pangamba. Pagsapit ng tanghali, halos hindi na siya makatayo ng tuwid. At pagsapit ng gabi, dinala siya ni Charles sa ospital. Tahimik at maputla, nakatuon ang tingin. Maliwanag at nakabibingi ang pasilyo ng ospital. Gumagalaw ang labi ng doktor. Ngunit parang may pagkaantala bago umabot sa kanyang kamalayan. Wari dumaan muna sa ilalim ng tubig ang mga salita. I'm sorry pero wala nang tibok ng puso. Kailangan ka na naming ihanda para sa operasyon. Umupo si Charles sa tabi niya sa pasilyo. Ang mukhay puno ng pagkabigla at dalamhati. Tuwid ang likod. Nakapatong ang mga kamay sa tuhod. Nakatuon ang tingin sa isang punto sa dingding. Hindi siya umiiyak. Hindi sinubukang yakapin siya o bumulong ng mga salitang pampalubag loob. Umupo lamang siya roon, parang isang lalaki na naghihintay ng bus. Hindi isang asawa na nawala ng anak kasama ang kanyang asawa. Charles! Paos na boses ni Macy. Kumindat siya na parang sumusulyap mula sa kailaliman ng kanyang iniisip. Oo. Sagot nito. Diretso ang tingin sa asawa. Ngunit walang anumang ekspresyon. Magsalita ka naman oh. Hiling ni Macy nang walang ipinapakitang damdamin. Ayos lang ang lahat. Para bang inuulit lang ang isang linya at bumalik sa pagtitig sa dingding. Pag-uwi sa bahay, lalo pang lumala ang lahat. Ang katahimikan na bumalot sa kanilang tahanan ay puno ng mga salitang hindi nasabi. Nalunod si Macy sa dalamhati, samantalang si Charles ay tila na iproseso na ang bahagi ng kanyang kalungkutan, kung mayroon man, at bumalik sa kanyang nakagawian, trabaho, cellphone, computer, tulog, isang siklo na walang puwang para sa kanya o sa kanilang pinagsaluhang pangungulila. Lumipas ang mga araw. Dahan-dahang umakyat si Macy mula sa bangin ng kanyang kalungkutan. Gumaganda na ang kanyang pisikal na kalagayan. Bata, malakas, at matibay ang kanyang katawan. Subalit, tumanggi ang kanyang kaluluwa na gumaling, lalo na't walang balikat na masasandalan. Hindi rin sinagot ni Janine ang kanyang mga tawag sa loob ng 1 linggo, dahilan ang isang business trip. Eksaktong 1 buwan, matapos ang pagkawala ng sanggol, binitiwan ni Charles ang mga salitang tila inihanda niya sa loob ng 1 linggo. Hindi na ako masaya, Macy. Ang ilang salitang yon ang sumira sa marupok na mundong pilit iniingatan ni Macy. Noong araw na umalis si Charles, wala namang drama o iskandalo. Walang nabasag na pinggan o sigawan. Tanging katahimikan lamang. Isang malamig at nakabibinging katahimikan na tanging ang mga damit na inilalagay sa maleta ang bumabasag dito. Matagal mo na bang pinaplano to? Tanong ni Macy, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Mahalaga ba? Iiwan mo ba ako para sa iba? Pansamantalang huminto ang mga kamay ni Charles sa ibabaw ng maleta. Hindi. Kailangan ko lang ng space at oras para makapag-isip. Hindi sumasagot si Janine sa kanyang mga tawag. Sa simula, inisip ni Macy na nasa business trip pa ang kaibigan. Ngunit, lumipas ang mga araw at naging linggo at tila
Naglaho na ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang buhay. Hindi rin ito sumasagot sa mga mensahe at laging naka-offline. Hanggang isang araw, tumawag ang kanyang ina. "Anak, nakaupo ka ba?" "Bakit ma? Anong nangyari?" "Ipapadala ko sa iyo ang link pero ihanda mo ang sarili mo." Hindi siya nakipagtalo, hindi nagmakaawa o nangakong magbabago. Tanging pride na lang ang natira sa kanya. Pinanood na lang ni Macy ang pagbagsak ng kanyang buhay, parang isang tao na nanonood ng gusaling winawasak sa malapit. Nang magsara ang pinto sa likod niya, sa wakas, pinayagan ni Macy ang kanyang sarili na umiyak. Isang nakabibinging permal na iyak na sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sumigaw siya hanggang sa mawala ng boses. Sumakit ang kanyang lalamunan, namaga ang kanyang mga mata hanggang halos hindi na siya makakita. At pagkatapos ay dumating ang katahimikan at kawalan. Ang link ay nagdala sa Instagram ni Janine. Parang suntok sa sikmura ang unang litrato. Agad na inalis ang kanyang hininga. Sina Charles at Janine sa tabing dagat. Nakayakap ang asawa niya sa bewang nito. At nakasandal naman ang ulo ng kaibigan niya sa balikat ng lalaki. Kapwa silang nakangiti, masaya, at walang bahid ng hiya o pagkakasala. Ang caption ay nagsasabing, "Finally free," at nakapetsa ito 3 araw bago siya nakunan. Umikot ang mundo ni Macy. Naramdaman niya ang pagkahilo. Umiikot ang kanyang paningin at may mapait na bukol na umakyat sa kanyang lalamunan. "Macy! Macy! Nandiyan ka pa ba?" Boses ng kanyang ina, puno ng pag-aalala, ang nagbalik sa kanya sa realidad. "Oo ma, nandito po ako. Pasensya na anak, naisip kong kailangan mong malaman." "Salamat ma, tatawag na lang po ulit ako mamaya." Patuloy na nag-scroll si Macy sa mga larawan. Bawat isa'y tila saksak ng pagtataksil. Si Charles at Janine sa mamahaling restaurant. Si Janine na nagmamaneho ng sasakyan niya. Magkasama sila sa tabing dagat, sa parke, at sa isang maliit, ngunit maginhawang bahay. Ang kanilang mga ngiti at yakap ay nagsalaysay ng kwento ng pagiging malapit at pagtataksil. Winasak ang mga alaala na pinakamamahal ni Macy. Bawat gabing nag-overtime daw sa trabaho. Bawat pagkansela ni Janine sa kanilang pagkikita. Magkasama pala silang dalawa. Nagtatawanan sa kanyang kainosentihan. Pinaplano ang kanilang pagsasama. Isang bugso ng galit ang bumalot kay Macy. Dumidilim ang kanyang paningin at umuugong ang kanyang tainga. Kung iniisip nilang babagsak siya at mawawala na lamang, malaking pagkakamali yon. Hindi likas kay Macy ang maghiganti, ngunit ang ganitong antas ng pagtataksil ay humihingi ng tugon, hindi upang manakit, kundi upang maibalik ang hustisya. Masyadong naging pabaya si Charles. Labis na nalunod sa kanyang bagong buhay upang takpan ang kanyang mga bakas. Sa kanilang joint account lumantad ang lahat. Bawat kusing na ginugugol para sa kanilang pagtataksil. Mga restaurant, hotel, regalo, lahat ay binayaran gamit ang perang pinaghahatian nila habang siya na may nagtitipid sa tanghalian para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Namangha ang abogadong kinuha ni Macy sa ebidensyang kanyang nakalap. "Sa mga ebidensyang to, pwede tayong umasa na pabor ang kondisyon sa annulment, lalo na't isa sa alang-alang ang moral na aspeto." Sa korte, ang pagtataksil ni Charles ang naging alas ni Macy. Pinakinggan ng hukom ang kanilang mga salaysay, sinuri ang mga ebidensya, at nagbigay ng hatol na ikinagulat ni Charles. Nanatili kay Macy ang bahay, gayon din ang kalahati ng kanilang ipon. Mas naging maayos ang kalagayang pinansyal niya kaysa kay Charles, na ngayoy nabibigatan sa mga utang at sa isang bagong babae na sanay sa magagarbong regalo. Hindi agad nagdala ng ginhawa ang annulment. Ang sugat ng pagtataksil ay hindi agad maghihilom. Ngunit
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam si Macy ng sinag ng pag-asa. Nakaraos siya, nanindigan, at nagsimulang magpatuloy. Ang tahanan na minsang puno ng alaala niya ay unti-unting nagbago hanggang hindi na makilala. Bagong kasangkapan, bagong kulay, bagong sigla. Hindi na iyon ang kanilang tahanan, kundi sa kanya na yon. Ang trabaho na dati binibigyan lamang niya ng bahagi ng kanyang sarili ay naging sentro ng kanyang lakas. Sumunod ang mga promosyon, pagtaas ng sahod, at pagkilala mula sa mga kasamahan. Nagbago siya, panlabas at panloob, bagong gupit, bagong style, at bagong kumpiyansa sa bawat kilos at salita. Patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga bangungot ng pagkawala, pagtataksil, at pag-iisa. Ngunit ngayon, kahit nagigising siyang may luha, alam niyang kaya niyang harapin ang bawat araw. Sa panahong yon ng pagbabago, nakilala niya si David. Hindi sa isang bar o sa pamamagitan ng dating app, kundi sa isang bookstore kung saan sabay nilang inabot ang parehong libro. Nagdikit ang kanilang mga kamay at pareho silang natawa sa alanganing sandali. Ibang-iba si David kay Charles sa lahat ng aspeto, sa itsura, sa paraan ng pananalita, at sa pananaw sa buhay. Isa siyang artist na nakakakita ng kagandahan sa mga bagay na karaniwan at kayang iparating yon sa iba. Ang kanilang unang date ay tumagal hanggang madaling araw, puno ng mga pag-uusap, mula sa isang paksa patungo sa iba. Namamangha sa kanilang mga pagkakatulad at sabik na tuklasin ang mga pagkakaiba. Nang ihatid siya ni David pa uwi, hindi siya sinubukang halikan, pero marahang pinisil ang kanyang kamay at nagtanong kung maaari ba niya itong muling makita. Naghinay-hinay si Macy. Tinuruan siya ng sugat ng pagtataksil na maging maingat. Ngunit sa bawat araw, bawat pagkikita, at bawat pag-uusap, unti-unting umurong ang takot, napalitan ng isang bagong damdamin, matatag ngunit marupok, na nag-aatubili siyang tawaging pag-ibig. Subalit, dahan-dahan itong lumago, pinuno ang kanyang buhay ng liwanag. Makalipas ang isang taon, nagsama sila sa iisang bubong, at 6 na buwan matapos yon, nabuntis siya. Nanatili ang takot na muling mawalan hanggang sa mismong panganganak. Ngunit naroon si David, matyaga at maunawain, handang bumiyahe sa kabilang dulo ng syudad para sa mga dalandan sa kalagitnaan ng gabi o imasahe ang kanyang namamagang mga paa ng ilang oras. Nang isilang si munting Fiona, natila sa lamin ng kanyang ina. Ngunit may ngiti ng kanyang ama. Naramdaman ni Macy na nagsara na ang sugat. Ang nawala ay naibalik, bagaman sa ibang anyo. Hindi lubusang naglaho ang sakit, pero nagbago ito tungo sa karunungan at pasasalamat para sa lahat ng mayroon siya ngayon. Nakapagbuo siya ng isang buhay, totoo at buo, hindi para ipakita lamang sa social media. Buhay na puno ng mga karaniwang sandali ng kaligayahan. Mga pancake tuwing Sabado ng umaga, paglalakad sa parke tuwing gabi, unang hakbang, unang salita, at unang guhit na pagmamalaking nakadikit sa pinto ng ref. Isang gabi, pauwi mula sa pagbisita sa kanyang mga magulang, tumigil si Macy sa isang gasolinahan. Mahimbing na natutulog si Fiona sa kanyang car seat kaya't nagmadali siyang magpakarga ng gas, magbayad, at umalis bago magising ang bata. At doon niya nakita sina Charles at Janine. Nakakapanibagong makita ang mga multo ng nakaraan. Hindi siya napansin ng miserableng mag-asawa. Masyado silang abala sa pagtatalo na nagaganap mismo sa loob ng convenience store ng gasolinahan. Ang kanilang sasakyan, luma at kalawangin, malayo na sa maranyang kotse na dati labis na iningatan ni Charles. Mukha siyang tuyot at pagod. May mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata at ang dati niyang mamahaling pananamit ay napalitan
ng karaniwang kasuotan. At si Janine na dating maayos at elegante, ngayon nagmukha ng matanda. Pagod na pagod ang itsura, may pangit na kulay ng buhok, at sobrang kapal ng makeup na lalong nagbigay diin sa kanyang mga kulubot. Sa pagitan nila, naroon ang isang batang nasa 3 taong gulang, umiiyak, ngunit hindi pinapansin ng mga magulang. "Wala na tayong panggas," maring sabi ni Janine. Iwinawagayway ang isang plastic card. "Akala ko nailipat mo na. Alam mong kapos tayo sa pera. Pwede ka namang maghintay sa bag na yon." "Ah, ganon. Kasalanan ko pa ngayon. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagsugal at naglustay ng huling ipon natin." Lalong lumakas ang kanilang mga boses. Tumalim ang kanilang mga salita at halatang naiinis na ang kahera. At higit sa lahat, lalong humagulhol ang bata. Sa ilang sandali, tila naramdaman ni Janine ang titig ni Macy, kaya't napalingon ito. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at nakita ni Macy ang halong gulat, hindi makapaniwala, kahihiyan at inggit sa ekspresyon ni Janine. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang payapang anyo, ang singsing sa kanyang daliri, at saka napabuntong hininga na para bang biglang nawala ng hangin. Hindi na nagtagal si Macy. Binayaran niya ang gas, sumakay sa kanyang kotse at umuwi, kung saan hinihintay siya ni David na may inihandang hapunan at balita tungkol sa eksibisyon, kung saan si Fiona ay magigising at hihiling ng kanyang paboritong kwento bago matulog, kung saan nagpapatuloy ang buhay, buo at totoo. Ngumiti siya habang nagmamaneho sa lungsod, hindi dahil sa kapahamakan ng kanyang dating asawa at matalik na kaibigan, kundi dahil alam niyang siya'y nakaligtas at tuluyang naghilom. Puno na ng pag-ibig at kagalakan ng kanyang buhay, isang bagay na maaaring hindi maranasan ng dalawa. Iniwan ng pagtataksil ang mga bakas, ngunit ang mga bakas na yon ay tanda ng pagaling at katatagan. Ipinakita nilang pansamantala lamang ang sakit at kahit ang pinakamadilim na gabi ay napapalitan ng umaga. At kung minsan, ang umagang yon ay nagdadala ng kagandahang hindi pa kailanman nasilaya noon.